Kasi ito mga kapatid, masasabi nating ito ay biktima ng baha. Na nalubog sa baha ito. Kung chinek namin yung ATF mga kapatid, may halong tubig. Ito po, tingnan nyo. Hindi siya talaga pula. Ayan po yung ATF niya. Ngayon, may halo pang tubig. So para siyang kopi ko or parang kape na matapang yung kape, kulang ang gatas, kulang ang creamer. Ayan o. Pag nilagay sa drive, dinidiinan nyo na ayaw pang umabante kagad. Kahit yung namreno ako, tumatakbo ako, namreno ako. Oo. Tapos tatakbo ulit, yun, ang tagal. Matagal. Tapos pag na-traffic kayo, Tumigil kayo, pag abante ulit, yun, matagal. inilalagay nyo ba sa neutral? Hindi na. Hindi nyo. Nakita ko yung vlogs Oo, na. pero yung dati, lalagay nyo sa neutral, pag nilagay nyo sa Dati. drive, matagal. Naku, yan ang... Dati pati nag-neutral talaga ako. talagang ganun po yung ano nyo. Oo. So, didesisyonan ko to ngayon na palitan to ng filter at ima-manual drain namin yung tinatawag nating dialysis. Kasi sigurado, yung torque converter nito, pati yung pinaka-system, pati yung oil cooler doon sa radiator ay may halong tubig. Pero ito hindi na rin po talaga pasado. Sunog na rin talaga. Talagang ganun, pag nakatsyempo ka sa buy and sell ng mga ganyan, bago mo gamitin, paayos muna kasi baka lalong lumaki diferensya eh. Ima-manual dialysis natin to kasi may tubig nga, may halong tubig. Yung nakuha nating langis kanina, yung ATF. Hindi ko alam kung saan galing yung tubig na yun. Pwedeng ito ay noon pa, nung nalubog ito sa baha. Hindi ko kasi alam din kung kailan ito nalubog sa baha. Kasi kitang-kita naman, punong-puno ng putik yung doon sa katawan ng makina. Nilinis naman nila pero ito ibabaw lang. Hindi natin alam kung saan galing yung tubig na humalo. Hindi naman kulan kasi dito, wala ako nakikita problema dito sa coolant niya. Malinis na malinis. So malamang yun ay epekto nung pagkakalubog nito sa baha. Ang gagawin natin ngayon, walang laman yun, di ba? So, dinrain namin lahat yun, nagpalit kami ng filter. Dapat mga kapatid, kapag kayo ay mag-dialysis, talagang papalitan nyo rin yung filter kasi useless po yan kung barado yung filter. So, punuin mo muna ng 6. Oo. Punuin mo ng 6 kasi walang laman yun hanggang sa umapaw dito. Kasi nga, magpapatapon tayo ng fluid eh. So, pagpasok ng bagong fluid dito, ayan. Papasok yung fluid, pupunta sa oil pan, hihigupin ngayon yan, nung transfer pump, i-distribute niya ngayon sa system, tapos pupunta yun doon sa oil cooler. Doon sa oil cooler, yung kabilang side ng oil cooler, yun yung tinanggal ko yung hose, at doon tayo maglalagay naman ng transparent hose ulit na yan, para doon pumunta yung tatapon na fluid, yung mga marurumi. So ngayon ganito bago mo i-start, i-check lang natin kung tama yung kabit ng hose, ipapatayin ulit natin, tapos ako alalay na ako mamaya dito na magsalin ng ATF. Okay. Sige, Ka Richard, start mo na. Barado yung yung oil cooler. Hihintayin ngayon natin na mag-pump siya. Kasi dapat yon yung pump nung system, tama na yung kanina eh. Kaso walang lumalabas, yung oil cooler mo barado. Komedyante ito. Sige mo dito. Ang dumi lumabas eh. Sige. Wala. Teka muna, ihanda ko na rin yung Halika dito, John. Ang dumi lumabas eh. Sobrang dumi, Ang itim. ikaw ang magsasalin dito, ha? Sige, start! Mga kapatid, ito na. Ayan, lapot, Lapot to. Ayan, tignan nyo, So doon naman, nagsasalin doon. Ayun, tignan nyo po, nagsasalin doon. Ayan, ang dumi pa rin, So ito yung laman na marumi. Inuubos natin. Galing compressor yan eh. Sige, tuloy-tuloy lang ang salin mo dyan. Halos parehas lang naman kayo nito Malinis na. Patay! Hindi na niya makontrol. Malinis dyan. Start! Sige, lagay ka pa dyan.
Pag ito pumula na, hinto na natin. O, sabihin nyo lang, pag mapula na, dumi pa oh. Yan na, medyo mapula na yata, ano? Wala pa, sir. Ha? Wala pa po yan. Medyo na. O, pumula na. Oh. Konti na lang, konti na lang. Isim-isim. Ayan. Oop, okay na. Tama na. Wala na eh. Oh, balik mo na ngayon yan. Okay na po yun. Sayang yung oil. Babalik na yon lahat. Yung mga clamp ha. Tapos, wag ka munang magsusuka tayo. Pero dapat, dun sa dipstick, dyan, makikita mo, meron namang sukat dun eh. Kapag ka hindi umaandar at malamig pa, lampas, may siguro mga ganyan yung lampas na ATF. Sukatin mo. Oo. Ngayon pag sobra, magde-drain pa tayo. Iinitin muna natin yan. So yun mga kapatid, nakita nyo talagang inalis na natin yung luma. So kanina naman, nakaganon yung hose ko, kita nyo na mapula na yung inilalabas. So ito, nahalo na lang yan. Ayan ayan po yung laman niya. Kitang-kita may halong tubig mapapansin nyo. Ayan nasa ibabaw Epekto yan nung nalubog to sa baha. Ngayon, sabi ni Kuya Larry, na siya kasi nasa ilalim, na may tagas, may leak. So hindi natin alam kung saan nagli-leak yun, kung sa crankshaft oil seal or doon sa input shaft oil seal. Yung oil seal doon sa torque converter. Kasi kung may leak doon, pwedeng yun nga yung naging dahilan kaya pumasok yung tubig nung nabaha. Kasi nag-leak yung oil seal nyo. Kung doon sa torque converter oil seal ang problema. Kaya uobserbahan din nyo po yan. Para po hindi na maulit ito. Kung sa radiator kasi, wala akong nakitang halo dito sa radiator. Mapapansin po kasi pag nabutas yung oil cooler nyo, hihigop ng coolant yon, papasok sa kanya. Pero, sigurado may makikita kang halo din dito sa radiator. Wala, malinis na malinis yung coolant nyo Kaya mga kapatid, pinay-start ko na, painitin na natin para makapagsukat na tayo ng ATF. Nakabalik na yung mga hose na tinanggal natin. Na-perform na natin yung dialysis. So ayun yung mga nakuha nating maruruming langis. Ngayon, napalitan na rin siya ng halos ilang litro yung naikarga natin. Ilang litro? 1, 2, 3, ito 6, 7, 8. So, siyam. Yun. Siyam na litro yung ating naikarga na Repsol ATF3. So dumating si Kuya rito kanina, umaasa na sana wala pang damage yung kanyang transmission. Kasi ito po ay kabibili lang po nila. Ayan. Siyempre, nagmadali. Tapos, ganyan nga, nakita natin, ganun yung resulta. Nakita nyo na talagang yung inilalabas niya, yung isinusuka niya, madumi. Kung hindi natin gagawin yan, maglalagay lang tayo ng 4, mas marami pa yung naiwang marumi kasi 5 litro yun. Diba, 4 lang lalagay mo, 5 litro na iwan na madumi, useless. Sukat mo na, check. Mahirap din naman masobrahan, magbubukas ka pa doon. Nakabarado talaga to. Ito mga kapatid, isa rin to sa reason kung bakit may problema si Kuya na may delay. Kasi nga po, tulad yung isang vlog na pinakita ko sa inyo na barado. Same same unit. Montero din. Barado din po talaga yung kanyang filter. Kaya bago pumasok yung fluid doon sa system, hindi siya makadaan dito. Parang tao na may sipon na hindi makahinga. So ganun po yung nangyari. So ito yung filter ni Kuya, talagang barado po. Maruming marumi. Hindi ko na to ooperahin katulad nung ginawa ko doon sa isang vlog. Kinuha ko talaga, sinungkit ko, tapos nilagay ko sa isang basin, sa isang lagayan, pinatulo ko nilagyan ko ng fluid, walang tumutulo sa ilalim So ito po yun, Montero din yun. So pwedeng yan yung reason kung bakit delay. Kasi hindi makabomba, hindi makaakyat yung fluid. Buti na lang nagpalit na tayo. Kaya kung magdadialysis po kayo, siguraduhin nyo po, magpalit kayo ng filter. Yung pong nagpapadialysis sa mga gasoline station at sa iba pang mga shops, huwag kayong papayag na hindi magpapalit ng filter kasi ito yung problema Or kahit malinis yung fluid mo, kung hindi makakadaan dito sa filter, paakyat, useless din po yun. Magkakaproblema ka, yun nga yung sinasabi yung delayed shifting. Actually, hindi delayed shifting Delayed engagement Di ba ba?
Kasi galing ka sa pahinga, aabante ka, ayaw eh. Saka yung naka-primera, umabot ng 2,500. O yun, matagal talaga, no? 2,500 bago mag-ship. Kasi kailangan umikot muna ng malakas yung pump. Oh, Kasi hindi siya nakakadaan dito. Mura lang to. Pero pagka hindi nyo pinalitan, sayang, ito po sisira ng inyong mga automatic transmission. I-road test muna. Pa-road test natin kay Kuya para ma-interview ulit natin siya kung nagbago na yung takbo, kung nawala na yung delayed shifting, yung delayed engagement. Si Sir Nonilio Del Valle, ayan po. Binilan po kayo ng mga anak nyo ng sasakyan. At sa pagmamadali po, yung nabili nyo na naka-display, hindi nyo na talaga na test drive siguro, no? Na-test drive naman namin, kaya lang parang hindi ako sanay masyado kasi sa automatic. Oo. Tapos, excited. Excited. Tapos ilang araw lang yung mga anak nyo rito. 2 linggo lang. 2 linggo lang. Ngayon, ang dati nyong sasakyan ay Mitsubishi Adventure. na manual. Oh. So, sana yung mga anak ko, bilan din ako ng sasakyan. Ayun. Naririnig ka, sir. Oo nga po eh. Nakabili sila ng may problema, sabihin na natin. Kasi syempre sa buy and sell. So ako, ang tingin ko dito, nabahayan dati, tapos nag-drain lang sila. Hindi ngayon napalitan totally yung laman na fluid. Siyam po kasi yan, 1 litro yan. Yung ginawa natin kanina, yon kitang-kita nyo, no? Talagang inubos natin yung marumi. So, kaya nung nag-drain tayo kanina, nakita natin may halong tubig. May tubig. Tapos, pinalitan na rin yung filter. Palit tayo ng filter. Importante po yun. Pagka nag-drain kayo at nakita nyo po talagang marumi, kahit na sabihin nyo hindi kayo magdadialysis, dapat palit filter. Kasi lahat po nung dumi na nandun sa oil pan, pupunta sa filter yun. Babarahan niya yung filter. Hindi na pala, ano po yung unang experience nyo? Ano nangyari? Yung Pag dinadrive nyo, ano po nangyayari? masyado siyang delay. Delay yung Delay. attack niya. Oo. Tapos pagka primera lang siya, ang tagal niya mag-shift ng second gear. Second gear. Umabot ng mga 2,500. Bago mag-ship. Bago mag-ship. Parang naka-power. Parang ganun yun, naka-power. Tapos po, anong ginagawa nyo dati? Nung nag-manual na nga ako Baka ka ako... Oo. Hindi lang ako... Nag-neutral. Ano yun? Hindi, bukod doon sa nag-neutral ako, Oo. bukod doon, ginamit ko pa sir talaga ng yan Yung Stentronic, yung manual, yung plus minus. Kala ko kasi hindi lang ako sanay sa automatic. Kaya nag-manual ako. Pero ganun pa rin. Ganun, ayaw mag-engage, no? Nararamdaman ko pa rin. Kaya sabi ko may problema talaga. Ayaw mag-engage. Ang nangyari po kasi talaga doon, barado yung filter. Tapos marumi yung oil. Tapos may halo pang tubig. So nagpatong-patong, tapos nabili nyo pa sa buy and sell. Diba? Ngayon ako, talagang naglakas loob din ako na gamitan to ng Repsol. Mga kapatid, kung i-compare ko yung Repsol na ATF3 namin doon sa original na ATF nung Mitsubishi, mas dito na ako sa Repsol. Kasi po talagang siya, magandang klase. Kung SP3 din naman yung sa Mitsubishi, yung Repsol ko naman ATF3 din. Made in Spain po yun sa amin. Nakita niyo naman, di ba? Madrid, Spain. Tsaka talagang tuwing mag-overhaul po kami, kapag ka naubos na namin yung laman na fluid nung buong automatic transmission, ang inilalagay ko na Repsol. Wala namang violent reaction. Wala namang sasabing, hindi maganda yung ATF na nilagay mo. Hindi lang naman crosswind ang ino-overhaul namin. Halos lahat Pero nilalagay na namin Repsol na. Ngayon, dahil maselan yung iba, yung mga Toyota, tapos yung ibang mga modelong Mitsubishi, maseselan yan. Kung ano yung recommended, yun po yung sinasabi ko sa mga customer. So ngayon, kuya, saan po kayo nag-test drive? Ngayon, sa Taytay. Lumapit kami. Ba, nakarating po? Hindi, dito pala sa may crusher. Sa may sa may Angono. Angono pala. Angono, Kataytay ko kasi, malayo na po yun. So sa Angono yung pababa, Tapos yung paakyat ulit. Mataas yun. O ano po na-feel nyo? Yan nga, kahit umaakit kami, nagsisip yung gear niya. Yan ang kagandahan ng Montero. Sa totoo lang, sa Montero, yung model nun sa inyo, yung habang kahit paakyat, nagsiship na, alala, gumagano yung ulo niya, no? Ganyan nung kaganda yung sasakyan na yan. Kaya nga yan nagkaroon na issue, yung SUA.
sudden unintended acceleration. Kasi talagang yan malakas. Pero totoo yung kaya yan. Hindi, nasa driver yun. Sabi nga nung, nagsabi sa misis ko kasi, ba't Oo. yan ang binili nyo? Nag-ano yan. Hindi yung po, ganun. nasa driver po yun. Kasi nga po si Montero, responsive yan. Hindi katulad nung mga iba na may delay talaga. Si Fortuner kasi, nagkaroon ako niyan parang may 2 seconds sa delay bago Parang si Montero po, responsive. Yung modelo po nun sa inyo. Ayan. Pero yung mga latest, yung mga bagong Montero, may delay na rin. Mas responsive po yan yung 4D56 na Montero nyo. Kaya nung ginamit nyo yan, nung sinabi nyo may delay, ako na rin naniwala ako sa inyo kasi hindi po ganun si Montero, yung model nun sa inyo na yan. Ay, hindi ko alam kasi ganun. Kasi nagamit nyo po. O yun. So si Sir Del Valle, Nonilio Del Valle, natulungan po natin. So sabi ni Sir, kung pwede daw, i-air ko na ngayon itong vlog na to. Ngayon naman po, batiin nyo na po yung inyong mga anak na nasa ang bansa po ba? Nasa Qatar at saka Abu Dhabi. O Qatar at Abu Dhabi, maraming langis doon. So ito na po, ang daddy nyo, si Sir Nonilio Del Valle. O kumustahin nyo na po? Yek, Nene, yun. Kumusta kayong lahat? Yung mga manugang ko, si Raymond, si Denver, pati na yung manugang ko dito sa Pinas, si Pamela. Thank you. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayun, masaya na po si Sir. Maganda na yung takbo ng kanyang Montero. So, ang misis nyo po, Ang misis ko, nandito lang po. Yun. Hindi nyo binati. misis ko, Ay, okay na. okay na daw. Saan kayo ngayon pupunta? Punta tayong Baguio. Ayun! Yan naman pala, magpapalamig po kayo sa Baguio. O since sinabi niyo na po yung Baguio, bro, pare, Bien Valdez, yan po ang head ng traffic dyan sa Baguio. Ang tawag sa kanya ay traffic master. Master, traffic master dyan po sa Baguio. Bro Bien Valdez po. Yan. Sir, pag Okay. nahuli ka, punta mo lang. Mas maigpit pa sir sa Subic. Di ba so? Sa Subic naman po, iba kasi doon talagang military rules sa Subic. Sa Baguio naman, kapag ka-coding, huli po talaga kayo. At nagkalat din po doon yung mga LTO. Pag nakita yung mga bans, mga ganun. Nako, pati seatbelt, nako, ingat po kayo. Mahigpit po sa Baguio, marami pong nanguhuli. Sa mga gustong magpagawa ng sasakyan, dito niyo nadalhin. Auto Rents. Opo. Talagang makakasigurado kayo na maayos yung sasakyan nyo. Gagawin nila yung nararapat. Sir, maraming manunood dito sa video natin na to. So ano pong sasabihin nyo sa mga nanonood po ng ating mga vlogs? Mag-subscribe na rin kayo. Tulad ko, buhat nung napanood ko siya, talagang inano ko siya. Subscribe ko na rin. Sir, kayo lang yata yung nagdialysis na umilalim talaga ako. Oo nga. Yun nga lang, pagtayo ko, nahilo ako. So ayun mga kapatid, nagpapasalamat din po ako kay Sir Nonilio Del Valle kasi talagang pumunta siya rito sa amin at yung tiwala niyo po, napakalaking bagay po sa amin nun. So, Sir Nonilio, pagbutihin niyo po ang inyong pagmamaneho sa Baguio. maantokin kayo. So, sana po mawala na yung mga problema ng inyong sasakyan dahil nga po yan ay flooded. No, bantayan na lang natin yung mga sensors na may mga dumi pa na hindi pa natin nalilinis. So, siguro mapapadalas kayo rito kapag may mga konting issues. Punta lang po kayo dito at ayusin po natin. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.